Bakit nga ba ang dami mga Pinoy ang gustong magtrabaho abroad? Ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority, ay ang bilang ng mga OFWs o mga Pinoy na nagtatrabaho abroad ay nasa mahigit 2.3 million noong 2023. At ngayong taon naman ay yung huling estimated ng bilang nila ay umabot na ito sa 2.16 million. Ganito na karami ang mga Pinoy ang nagtatrabaho sa labas ng bansang Pilipinas at kasama na ako doon. Pero bakit nga ba ang dami mga Pinoy ang gustong magtrabaho sa labas ng Pilipinas? So ito na nga, nag-research ako kung ano ba talaga ang pinakarason ng mga Pilipino kung bakit nila gustong magtrabaho sa labas ng Pilipinas. At nakita ko nga dito na may 6 na pangunahing mga dahilan ang mga Pinoy. At ito ay ang mataas na sahod at benepisyo, pag-unlad sa karera, pag-angat sa kalidad ng buhay, kakulangan sa lokal na oportunidad, pagsuporta sa pamilya at sa huli, pangarap makapag-ipon para sa kinabukasan. Lahat ng iyon ay mga totoong rason kung bakit tayo mga Pinoy ay gusto magtrabaho sa labas ng Pilipinas. Pero iba't iba naman tayo ng mga rason o opinyon sa pagpili ng trabaho at sa daan ng buhay natin. Pero ikaw, anong pipiliin mo? Ang magtrabaho sa Pilipinas o magtrabaho sa labas ng Pilipinas? So ngayon ay papunta tayo ng trabaho and time check muna tayo. Ngayon ay 4:36 na ng madaling araw. And nakikita nyo naman dito sa gilid ko is umuulan. First time ko ma-experience na ganito yung kalakas yung ulan dito sa Bahrain. Umulan nung unang dating ko dito pero hindi ganito kalakas. Parang ano lang, ambon lang. Kaya nakapanibago pag ganito kalakas yung ulan dito. Konting ulan lang baha agad kasi dito is walang mga drainage. Kaya ngayon baha. So nakarating na tayo sa hotel. Ito sa likod. So ngayon is nag-load lang kami ng mga pagkain para sa catering kasi sa catering ako ngayon naka-assign na naman ulit. And mga ilang minuto lang ay salis na kami ulit para pumunta dun sa hotel na pag-cateringan namin ng breakfast. So ngayon is nandito na ako ngayon sa hotel na pinag-catering namin and nakatapos lang namin mag-set up and ngayon is wala pa rin guest na pumupunta kasi pag alas 7 pa lang, masyadong maaga pa lang. So mga alas 8 siguro pupunta sila dito at mag-breakfast kasi ngayong araw is hanggang 10:30 lang kami kasi ngayon is Wednesday kaya hanggang 10:30 lang kami. Maalaman mo talagang Pasko na pag merong Christmas. Meron kami decoration for Christmas dito. Meron kami Christmas tree. Mga regalo pa. So dito makikita nyo yung pagkain. Ito yung Indian food. So tawag nito dito is puri bhaji. Ito yung puri tsaka ito yung bhaji. Ginagawa nila dito, ito is parang tinapay. Tapos ito yung palaman nila, curry. So hanggang ngayon is umuulan pa rin. And check ko ngayon sa Google yung weather forecast ng Bahrain. Nakikita nyo dito is rain continuing for about 3 hours. Light to moderate rain continuing until 10 AM. So ngayon is 20 degree. And mamaya is babagsak siya ng 19 degree na alas 9. Ngayon is 7 pa lang. So kung titingnan natin sa labas is parang maambon pa rin yata. Check natin. Ay hindi na. Ay maambon pa rin pero slight na lang. Ayan. Papansin nyo naman makulimlim pa rin. So habang wala pang guest, mag-breakfast muna ako. Ito yung
umagahan ko. So, kain muna tayo. So ngayon is 10:30 na. Magko-close na kami ngayon. And liligpit na namin ito lahat. Chef! Close. Boom, tapos agad. Yun o. Linis agad. Ulam pa rin sa labas. Kaya ngayon is bababa na kami sa basement. Kasi ngayon pababa na kami sa basement para maghintay sa transport. So ngayon is dito kami ngayon sa basement. Naghihintay na lang kami ng transport namin. Eh ang oras ngayon is 11:21 na. Eh yung transport namin 11:30. So 9 minutes na lang, darating na yun siya. Minsan nalilate yun pero kasagaran talaga 11:30 talaga siya nakapunta dito. So habang nandito pa tayo sa basement, may papakita ko sa inyo. Sheesh! Man! Hayabusa boy. Hayabusa yan oh. Pula yan, tsaka ito yung yellow. Yung sa dulo, Ducati yun. Ito malupit. Astig din naman itong yellow. Astig boy. Bang! Ngayon ko pa na-realize, Goldwing pala to. Sheesh! Goldwing yan. Goldwing. Ang ganda boy. Hayaan natin. Sheesh! Masarap talaga pakinggan pag narinig mo ang trabaho sa abroad. Pero ang hindi alam ng karamihan kung gaano kahirap ang trabaho sa labas ng bansang Pilipinas para lang makamit ang salitang masarap ang mag-abroad. Dahil nga sa sitwasyon ng takbo ng Pilipinas ngayon at problema na rin sa buhay, kaya pinili kong mag-abroad. Wala namang masama pag pinili mo magtrabaho sa Pilipinas at hindi rin naman masama kung itatry mo mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Lahat ay pwedeng mangyari sa buhay natin at totoo nga rin na sa buhay ay walang imposible. Kaya kasabi sa kasabihan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Iba't iba tayo ng desisyon at tayo na rin ang gumagawa at sumusulat ng mga bawat pahina sa kwento ng buhay natin. Kaya kung magbabalak kang mag-abroad ay dapat pag-isipan mo ito ng mabuti dahil once na nakaalis ka na ay wala lang atrasan talaga.